Maganda pong ating inawit. Ang ating inawit ay am resolved. At ang ating pong paksa ay ang pagpapasya. Kaya timing na timing ang ating awitin. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 8 ay nasusulat ang iba't ibang mga panahon. Kung babasahin natin, sabi roon, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Maliban po sa dalawang binanggit, yung panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, lahat po rito ay kinakailangan nating pagpasyahan. Kailangan nating pagdesisyonan. Kailan tayo magtatanim? Kailan tayo magbubunot ng itinanim? Magpasya tayo? Kailan ang pagpatay? Kailan ang pagpapagaling? Paggiba, pagtayo, pag-iyak, pagtawa, pagtangis, pagsayaw, at iba pa. Kaya mahalaga po ang paksain natin ang patungkol sa ating pagpapasya. At sabi ko nga ay tamang-tama yung ating inawit kasi I am resolved. Ako ay nakapagpasya na kung ating isasalin. Ang ating suliranin ay mas mahirap yung pagpapasya kaysa yung basta ka lang gawa ng gawa. Mayroon pong kwento na sa Amerika, itong mga nagha-harvest ng patatas. Well, sa atin din, mayroon din. Madali daw ang pagha-harvest. Kasi bubunutin mo lamang yung patatas o yung iba patatas pala nasa taas eh. Ahabutin mo. Madali lang na trabaho. Kaya yung isang trabahante na-promote, ang naging trabaho niya dati, taga-harvest lang siya, taga-ani. Katagalan, sa promotion niya, siya na yung pipili. Alin ang mabuting klase at hindi mabuting patatas. At ang sabi, mas mabagal siya ngayon sa bago niyang trabaho. Yan. Halimbawa, ito na mas mahirap yung pagpapasya kaysa doon sa aktual na paggawa lang ng anumang bagay. Yung pag-harvest, lahat yan. No? Aanihin niya, maliit, malaki, pangit o hindi, kukunin niya lahat yun. Pero doon sa quality control, ayun, QC, yung mga nag-QC, pipiliin niya, magdidesisyon siya, alin dito yung malaki, alin ang maliit. Mas maliit, pinakamaliit. So, nangangailangan ito ng pag-iisip. Yan. Yung nga lamang mga kapatid, sa buhay natin, buhay Kristiyano, lalo na ay kinakailangan nating magpasya. Hindi tayo pwedeng nasa gitna-gitna. At maraming mga talata sa Bible mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan ang nagsasaad na kailangan ang mga tao ng Diyos ay magpasya. Maliban sa mga material, physical na bagay, yung ating spiritual na pagpapasya ay kailangan. Ang mga Israelitas noon, kinausap ng Diyos, Deuteronomio 28:1 at 2. Ang sabi po, at mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos,
upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong mong Diyos. Ang Deuteronomy 28 ay kapitulo ito kung saan mababasa natin ang mga pagpapala at pagdurusa sa mga tao ng Diyos depende doon sa kanilang pasiya o sa kanilang desisyon. Dito ngayon ay sinasabi na kapag sila ay nakinig sa Diyos, gagawin nila ang utos ng Diyos, didinggin ng Panginoon ang tinig ng mga Israelitas. Yung nga lamang mga kapatid, kailangan nilang magdesisyon. Kailangan nila magpasya kung didinggin ba nila ang salita ng Diyos, gagawin ba nila ang salita ng Diyos. At ganoon din po ang lesson sa atin. Kailangan nating magdesisyon kung makikinig tayo at gagawin natin ang kalooban ng Diyos. At sa atin namang paggawa niyan, mayroon namang kaakibat, mayroong pangako ng pagpapala mula sa Kanya. On the same chapter, sa verse 15, sabi po ulit, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, nang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ngayon, sa pagpapasya naman ng mga Israelites na hindi sila makikinig sa Diyos, ay ang mga sumpa naman na tinalakay sa chapter 28 ang darating sa kanila. Kaya ang tawag nga sa English ito ay blessings and curses, no? Mula sa Diyos. Pero ito nga po, kailangan nilang magdesisyon lamang. At yung hindi nila pagdinig, hindi nila pagsasagawa sa utos ng Diyos, ay decision po nila yon. Decision o pasya ng tao yon. Chapter 30, verse 19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. Ilagay sa harapan nila, no? Buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So ano na naman ang sinasabi ng talata? Kailangan lang ng tao ang magpasya. Pagpapala o sumpa, buhay o kamatayan. Sa mga Israelitas yan, at darating tayo sa ating panahon, ganoon din po ang ating gagawin, pagpapasya. Noong panahon ni Josue, at nakita ni Josue ang mga kapatiran niya ay naglilingkod na sa mga Diyos-Diyusan. No? Makarating sila doon sa kabila ng Ilog Jordan. Ito ang hamon niya sa kanyang mga kapatirang Israelitas. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Anong sinasabi niyan? Magdesisyon kayo, magpasya kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Hamon niya sa mga Israelitas, mag-desisyon kayo, magpasya kayo. Ako at aking sangbahayan, sinasabi niya, nagpasya na kami. Nakapag-desisyon na kami. Maglilingkod kami sa Panginoon. Panahon naman ni Elias, hinamon niya itong mga propeta ni Baal. Sabi, at si Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-alinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Malungkot ito, hindi nakapagpasya. Kaya hamon ni Elias sa mga tao, sapagkat nakikita niya na mayroong mga naniniwala na kay Baal. Hinamon nga itong mga propeta na ni Baal. Kung ating mabasahin po ang kwento tungkol sa kanila pong pagkahandog, kung patunay kung sino ang totoong Diyos. Ayan, no?
At ngayon, ang hamon niya sa bayan ay huwag mag-alinlangan, huwag magdalawang isip. Magdesisyon kayo, sabi niya. Susunod kayo sa Diyos o susunod kayo kay Baal? So again, ang kahalagahan ng pagpapasya. At kahit na po sa talinghagan ng ating Panginoong Hesus, doon po sa mayamang binata na lumapit sa Panginoong Hesus at nagtanong sa kanya kung anong nararapat niyang gawin upang magmana ng kaharian ng Diyos. At sinabihan siya na gawin niya ang kautusan. Ang sagot naman niya ay mula sa pagkabata ay sinunod niya ang kautusan. Subalit doon sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, isa yung hindi niya binanggit ang patungkol sa pag-iimbot. Kaya sa verse 21 ay sinabihan siya, kung ibig mong maging sakdal, kumayo ka. Pagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Nung ang sinasabi ng Panginoong Hesus, magdesisyon ka, binata, magpasya ka. Kung nais mo talagang makapasok sa kaharian ng Diyos, ito ang dapat mong gawin. Sabi nga natin, ito ay pang-individual na utos ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung puso ng taong lumalapit sa Kanya katulad ng binatang mayaman na ito. Marahil po ay yun ang kailangan niya talaga. Ang mga kayamanan niya ang pumipigil sa Kanya sa pagsunod niya sa Panginoong Hesus. Kaya yun ang sinabi sa Kanya na kailangan niyang gawin. Kailangan niya lamang magdesisyon. At malungkot po sapagkat ang desisyon niya ay hindi sumunod. So, yumaon siyang namamanglaw, sabi, sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Marami po tayong dapat na pagpasyahan sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating kaligtasan. Sa mga makakapakinig nito na hindi pa mga Kristiyano, ang kaligtasan ay kinakailangan po nating pagpasyahan. O nga po't nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Binigay na niya ang kanyang bugtong na anak, pumarito sa mundo nang dahil sa kanyang pag-ibig. Ang pagpunta niya rito ay kahit na nung tayo ay makasalanan pa, Roma 5:8. At nagbuhay siya ng buhay, namatay siya, pinako siya doon sa cross. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, ang kaligtasan na ito ay biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ngayon, nasa tao ang pagpapasya kung tatanggapin niya yung biyaya o hindi. Biyaya nga po ito, regalo po ito, pero kailangan tanggapin mo yung regalo upang mapasayo. Kaya nga sa Marcos 16:16, sabi ng Panginoong Hesus, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Ano pong sinasabi ng Panginoon? Magdesisyon ka, tao, magpasya ka. Ikaw ba ay sasampalataya at magpapabautismo ka upang maligtas? O, pag ginawa mo ito, kaligtasan ang sayo. Kapag hindi ka naman sumampalataya, ay kaparusahan. So nasa tao ang pagpapasya. Ito, unang-una ay para po sa mga hindi pa Kristiyano at harinawa na mapakinggan po ito ng ating mga kaibigan at magdesisyon na maligtas sa pamamagitan po ng pagsampalataya, pagsisisi, magpahayag ng kanila pong pananampalataya at tuluyang mabautismuhan. At tayong mga nangabautismuhan na, tayong mga naging Kristiyano na, nasa iglesia po tayo ng Panginoong Hesus, at isang taong nasa iglesia ng Panginoon ay kinakailangan magpasya na manatili siya sa iglesia ng Panginoon o sa kanyang katawan. Bakit? Ayon po sa Efesos 5:3, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy at ang katawan na tinutukoy niya, Efeso 1:22-23, ay ang iglesia niya. Colosas 1:13, 1:18, ang tinutukoy niya na iglesia o katawan ay iisa. Magpasya po tayo. Ililigtas ng Panginoon ng kanyang katawan. So tayo ba ay mananatili sa katawan o aalis sa katawan? Magpatuloy o kaya ay hindi? Juan 8:31, sabi ng Panginoon doon sa mga taong kanyang kausap, mga Hudyo na nagsisampalataya naman sa kanya. Sabi niya ay, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Nais natin maging tunay na alagad ng Panginoong Hesus o hindi manatili po tayo sa kanyang salita. Gusto nating maging mabunga na mga Kristiyano
O magbunga kaya? O magpasya rin po tayo na manatili tayo na nakakabit doon po sa puno. 1:15, sabi po, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga. Maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo. Maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin at wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin at siya ay matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagis apoy at mga susunog. Kung kayo ay magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So ano sinasabi ng Panginoong Jesus? Nais niya ang lahat manatili po sa Kanya. Parang kahoy, yung puno, no? At naroon ang mga sanga, ang lahat ng sanga na nakakabit sa puno ay mabubuhay, manatili at magbubunga. Ngayon sinasabi niya, ang mga alagad, no, ay mga sanga. At kailangan lang magdesisyon yung sanga kung mananatili siya sa puno o kaya ay aalis siya o hihiwalay siya sa puno. At ang mga mananatili ay ang mga magbubunga, ang mga hindi ay titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Nasaan ang pagpapasya? Nasa tao po yun. Apokalipsis 2:10 ang lagi nating nababanggit kapag pinag-uusapan natin ay pagiging matapat. Sa dulo po ay sabi, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Well, tiyak po tayo, ang Panginoon Diyos, nais niya maging tapat po tayo. Ang tanong na lamang, ano ang ating desisyon? Magiging tapat ba tayo? Ang pagsamba natin, no? Alam naman natin na kailangan nating sumamba. Well, ngayon ay face-to-face o kaya ay online. Kailangan lamang nating magdesisyon. Kasi nga ang sabi, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, no? Na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yung ating pangangaral ng Ebanghelyo, kinakailangan din po natin pagdesisyonan. Ito yung Great Commission, chapter 28, verses 18 to 20. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Well, nandyan po ang Great Commission. Sa atin, magdesisyon. No? Gagawin ba natin o hindi? At mahalaga po ng ating pagpapasya ay sa tamang panahon. Meron pong mga pagpapasya na nahuli na. Huli na pagdidesisyon. Sa amin na mga nagmamaniho, isa sa mga dapat mangyari ay makapagpasya bago ang aksidente, ano? O bago huli na. May mga pagkakataon na hindi mo tiyak, ikaw ba'y kakaliwa o kakanan, hihinto o hindi. So nasa gitna-gitna ka ng pagpapasya at nangyayari ang mga disgrasya, pagbabanggaan. Hindi nga ba mayroong mga nakakatawa mga sitwasyon kung minsan magtitinginan kayo ng kapwa driver mo tapos sasabay kayong hihinto o kaya sasabay kayong aarangkada. At kung minsan, ayan ang nangyayari. Pag nagkasabay kayo ng pag-go, nagbabanggaan. Alam niyo, dahilan daw kung bakit napupukpok ng daliri ang tao. Hindi daw po siya makapagpasya agad eh. Narinig ko ito sa isang piloto na kapatiran na tumutulong sa Dreamland. Gumagawa sila. Mayroon silang project na paggawa ng mga upuan, lamisa doon sa Dreamland. Napukpok niya yung kanyang daliri. At sabi niya, iniisip ko kung ako ba ay pupukpok o hindi. Hindi ako nakapag-desisyon agad, sabi niya. Pagpukpok niya ay hindi niya naalis yung kanyang daliri. Kaya tinamaan yung kanyang daliri. See? Sa hindi pagpapasya agad, pagdadalawang isip sa iyong desisyon,
ay maaring madisgrasya. At narinig niyo na yung aking minanang kwento sa aking tiyuhin. Ang matalinong kuwago at ang maagap na tandang. Pinag-away daw po sila. At sabi ng may-ari ng kuwago, itong aking kuwago ay matalino. Nag-iisip ito. Di ba? Yung side of wisdom. Wisdom or knowledge. Hindi na ako siguro. Di ba sa mga graduates ay siya yung ginagawang parang panila. No? Nilalagyan siya ng tawag doon, hood. Kasi simbolo siya ng karunungan. Yung manok, fighter yan. Kaya sabi pinagsabong sila at siyempre yung tandang umarangkada agad. Sabi nung may-ari ng kuwago, mabaya ka lang tandang, yung aking kuwago ay nag-iisip paano kanya tatalunin. O hindi yung tandang sumigi ng sumigi hanggang sa mapatumba niya yung kuwago. Yung matalinong kuwago na nag-iisip na namatay, napatay, sabi nila. Huli na yung kanya pong pag-iisip, pagpapasya, paano niya tatalunin si tandang. Samantalang si tandang maagap, sumigi siya at tatalo niya si kuwago. Lesson ng tamang pagpapasya sa tamang panahon. Kaya nga sa ating kaligtasan, no, sabi ni Pablo, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. At maraming mga talata ang magtuturo sa atin. No? Kailangan na, now na. Mayroon po kasing urgency. Kailangan kumilos na. Roma 13:11, at ito yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan. Kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Unang Korinto 16:13, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Kolosas 4:2, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. At unang Tesalonica 5:6, huwag na tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo magpuyat at magpigil. Tito 3:11, paalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na magmasunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga ay magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Unang Pedro 4:7 at sa 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ng gaya ng iyong uungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Lahat ng mga talata ay nagtuturo, mga kapatid, nauna, magpasya na. Huwag mamaya-bayain ang patungkol sa ating kaligtasan, ang patungkol sa ating mga tungkulin, ang patungkol sa ating mga pagpapasya. Sa ating naman pagpapasya ay magagawa na natin ang nararapat. Sa ating pagpapasya, kung nais nating maglingkod o hindi. At malungkot ay merong marami ang hindi nagpapasya sa maraming bagay. May mga ginagawang mali, hindi pa rin nakapagpasyang hintuan. At nakakalungkot, no? Iba, alam nila mali naman eh. Mga nagbibisyo, pero hindi sila makapagdesisyon na hintuan na. At yung mga may ginagawang tama naman, hindi makapagdesisyon kung magpapatuloy sa paggawa ng tama. Nag-aalinlangan. Kaya itong lesson, mga kapatid, no? Nasa atin ang pagpapasya. Kaya ito ating pagmuni-munihan ngayon pong linggong ito. Sa ating pong mga programa bilang kongregasyon, marami tayong mga pagpapasyahan. Pag-usap-usap po tayo, pamagitan po ng ating mga chat group ay mabubuo po natin ang ating mga plano
Lalo na po itong ating darating na anniversary, 26 years na po tayo. Maganda pong mayroon tayong mga bagong programa at pagdesisyonan natin bilang mga kongregasyon, bilang isang kongregasyon po ito. Yun po lamang, magandang gabi at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.